Good morning sa ating mga estudyante. Ito na yung pinaka huli na ituturo ko sa inyo. At pagkatapos ito ay graduate na kayo. I-impart ko sa inyo ang isang bagay na masasabi kong isa sa mga pinakamahalaga na aking ginawa sa buhay o naging preparasyon sa buhay. Ito ang naging isang sikreto ko kung bakit masasabi ko na ako ay naiiba. Hindi ko sinasabing mas the best ako sa iba, hindi ko sinasabing mas magaling, mahusay ako kaysa sa mga ibang ministers, hindi ko sinasabi yun, kailangan hindi ko sasabihin yon. Subalit nag-decide ako na hindi rin ako papayag na manatili ako sa pagiging isang ordinaryong minister lang. Gusto kong lumawak yung aking influence sa mga tao. Sa ganun ay hindi ako gaanong mahirapan kapag ako ay magpaparating sa kanila ng mga spiritual na bagay. Dati ginusto ko talaga na tumaas yung level ng aking authority, ng credibility when it comes to influence. Dahil napansin ko at nakita ko, naobserbahan ko sa maraming ministers na hindi sila gaanong effective, hindi sila gaanong naging influential pagdating sa gospel, pagdating sa patungkol sa Diyos. Hindi sila naging gaanong effective, although nandun yung puso nila na gustong maglingkod sa Diyos. Pero sadyang hindi masyadong tanggap ng mga tao dahil sa dalawang bagay. Kulang ng ethics, kulang ng tamang pag-uugali, hindi sila natutong makipag-usap ng maayos at hindi sila natutong bantayan ang kanilang mga sinasabi. Napakadali nilang dungisan yung kanilang pakikitungo sa tao, yung pakikisama sa tao, pakikipagkaibigan sa tao. Napakadali nila itong dungisan o napakadali nila itong talikuran dahil sa tatlong bagay na nasa Bible na dahilan kung bakit bumagsak ang tao. Yung tatlong G na ating laging napag-uusapan. Una ay ang glory. Kapag sa isang minister ay nangarap na siya na magkaroon ng karangalan, nangarap na siya na maging tanyag, nangarap siya na gusto niyang makilala dahil sa pangarap na ito sa area ng glory, na gusto niyang maitaas, gusto niyang makakuha ng papuri ng tao, gusto niya na siya ay masabihan na magaling, masabihan siya na mabait, na maayos ang pagkatao. Walang problema sa mga bagay na yon, pero ang motivation kasi ng mga ministers na ito ay para makuha yung papuri. Kung hindi na sila napupuri doon sa kanilang ginagawa, ay hindi na sila masayang gawin ito. At para lang maging tanyag, para lang magkaroon ng karangalan, ay wala na silang pakialam pa kung may mga taong masasaktan, wala na silang pakialam pa kung masisira ang kanilang pakikipagkaibigan sa kanilang kapwa. So yan ang isa sa mga 3Gs. Pangalawa ay yung gold. Ang dami pa rin hindi natututo sa buhay na sa pamamagitan ng pagnanais na magkaroon ng pera. Magkaroon ng maraming pera, o kahit hindi nagnanais na magkaroon ng kayamanan, kundi yung nagnanais na at least meron siyang malikom na pera. Yan ay kasama pa rin sa pagmamahal sa pera. Mas pinamahal na natin yung pera kaysa sa ibang bagay. Mas mahal na nga natin yung pera kaysa sa ating sarili, kasi kahit napapabayaan natin yung ating sarili, ay okay lang basta't kumikita ng pera. Pansinin yung mga negosyante sa palengke. Kahit na laspag na yung katawan, hindi na nila naaalinta na yon, kasi ang nasa isip nila yung kailangan may kita. Ngayon, sad to say na ang mga taong ito at mga katulad nila at may mga ibang ministers din na dahil lamang sa pera ay sinasakripisyo yung kanilang pakikipagkaibigan sa kanilang kapwa. Hindi masama yung pera, ang masama ay kung
inilalagay natin sa pinakaibabaw yung pera at bahala na yung reputasyon natin, bahala na yung masisirang pakikipagkaibigan natin sa tao, pakikisama sa tao. Marami pong mga ganong ministers na hindi na nila binibigyan ng halaga yung kanilang mga kaibigang ministers, hindi na nila binibigyan ng halaga yung kanilang relationship sa mga mahalagang tao dahil lamang sa kagustuhang kumita ng pera. At ito ay hindi tama na practice ng isang minister. At syempre, yung girl or guys. Ang daming mga ministers na bumabagsak hanggang ngayon kung kayo ay updated sa balita na may mga namatay na nga na mga sikat na ministers nung sila namatay ay nahalungkat pa yung kanilang mga sikreto tungkol sa babae at tungkol sa lalaki. At bilang isang minister, isa ito sa mga dapat iingatan natin. Kung noon ay hindi natin ito nabigyan ng halaga, ay hindi po tayo magiging effective sa ating kapanahunan ngayon kung hindi natin ito aayusin sa ating buhay. Ngayon, kung mayroong bumagsak sa atin noon, ay kailangan natin ibuon sa limot yon. Kailangan natin ibuon sa nakaraan yon at manatiling nasa nakaraan kasi wala ka na magagawa doon kasi bumagsak na nagkamali na. Ngayon, hindi naman ibig sabihin na nagkamali ka sa nakaraan ay ganda naman ngayon sa kasalukuyan at sa hinaharap. Hindi naman ganoon. Ang mga bumabagsak pa rin sa kung paano sila bumagsak sa nakaraan ay kawalan na talaga ng proper ethics. Yon. Hindi natin pwedeng sabihin na ito ay espiritu. No? Kasi kung tayo ay lumalakad hindi natin pwedeng sabihin ito ay masamang espiritu na nakalakip na sa ating buhay at sumusunod sa kung saan tayo. Ang doktrinang ito ay masyadong na extreme ang maraming ministers na sa tuwing may babagsak sa issue ng immorality, ang laging sinasabi ay may espiritu kasi, may spirit of adultery kasi, may spirit of fornication. Yan, hindi ko sinasabing mali ang mga ito. Meron naman talaga yung mga ganitong espiritu. Pero ang mga naiimpluwensya ng mga espiritong ito ay yung mga ministers na hindi pa talaga lumalago ang kanilang hindi naman spiritual kundi moral. No? Hindi sila na-equip in the area of morality. No? At ini-spiritualize natin lahat kasi. Kaya pansinin po ninyo yung mga secular na mga managers ay hindi lahat pero yung mga talagang ulirang managers, no? Alam nila kung paano ingatan ang kanilang sarili pagdating sa immorality. Ito may mga proper ethics ang mga ito. No? Merong tamang pananaw sa buhay, merong meron silang tamang training kung paano hindi manangan sa kanilang emosyon. Kasi madalas, yung mga sinasabi nating spirit of fornication, spirit of adultery, kadalasan hindi naman talaga spirit, kundi talagang uncontrolled emotion. Uncontrolled emotion. Nag-uugat ito sa uncontrolled emotion. Hindi nila alam i-control ang kanilang damdamin. Kaya kung ano yung nararamdaman nilang excitement sa kasalukuyan, ay doon sila nananakan. Doon yung direction ng kanilang buhay. Kung wala ng excitement sa pagbabasa ng Biblia, wala ng excitement sa pagpipray, ay hindi na sila magbabasa, hindi na rin sila magpipray. Hinihintay lagi nila yung excitement. Hinihintay nila lagi yung emosyon. Kasi ang excitement, emotion yan. At ang dami mga ministers and believers na sila nakadepende lang sa excitement. Kung meron silang excitement na pumunta sa church, then doon sila pupunta sa church. Kung wala ng excitement, then kailangan siyang i-follow up. Kailangan siyang hanap-hanapin. Ang daming mga ganong Kristiyano. Sila ay emotional believers. Dumedepende, nananangal lagi sa kung ano ang kasalukuyang nararamdaman. At sad to say, ang mga karamihan sa mga believers na ito, nasanay sila hanggang sa daladala na nila ito hanggang sa kanilang pagtanda. Kaya ang tanda-tanda na nila, emotional pa rin. Hindi pa rin sila marunong kumontrol ang kanilang damdamin. Kung naramdaman nilang galit sila, kontrolado na sila ng galit na yon, which is emotion. Kung naramdaman nila yung layaw ng laman, doon na sila didepende. Nakakalimot na sila sa kanilang relationship sa Lord at maayos na relationship sa pamilya kasi nangingibabaw na yung nararamdaman nila. And so maraming mga ganong believers at may mga ministers na ganon. Hindi lang mangilan-ilan kundi marami. Marami mga ministers na hindi sila natuto na i-control ang kanilang emosyon. Kung ano yung hot na nararamdaman, doon sila lagi bumabase
ng kanilang desisyon. At sa katunayan, ang daming mga nasira ng relationship dahil sa ganitong bagay na hindi sila marunong mag-behave kung ang kanilang emosyon ay ah, hindi na nararamdaman ang kanilang pagka-Kristiyano dahil may mga times na gano'n. Hindi mo ramdam na Kristiyano ka. Ang pakiramdam mo ay gusto mong gayahin yung mga nakita mo, napanood mo na ang kanila naging reaction sa mga bagay-bagay dito sa mundo nangyayari ay makamundo yung kanilang reaction. At may mga gano'n. So, paalala ko lang na yung ethics, ito ay most applicable. No? Yung ethics is most applicable sa ating good moral and right conduct. Good moral and right conduct. Yung mabuti na moral. Yung hindi nadudungisan yung moral life natin. At yung right conduct, yung tama yung ginagawa sa buhay. Hindi siya gumagawa ng nakasisira sa kanyang personal na buhay at sa buhay ng ibang tao. Aware siya sa sa yung sinabi ng Panginoon na huwag mong gawin sa iyong kapwa yung ayaw mong gagawin din sa iyo. Kasi ano man ang gagawin mo sa iyong kapwa, babalik at babalik din ito sa atin ng siksik, liglig at umaapaw. Negative man ito or positive. So ito ay nasa area ng attitude at character. Kaya sana huwag tayong masabihan ng ating laging naririnig na pag tayo ay nakagawa ng maling asal ay tawag nila ay may attitude. May attitude din pala. Ibig sabihin mayroong bad attitude yung taong ito. Ang daming mga naging minister na ganun pa rin. Masasabihan pa rin na may bad attitude siya. Alam mo kung minister ka, hindi ka dapat nasasabihan ng ganon. Sa una siguro, i-consider pa natin pag sa una ay nasasabihan ka na si pastor may attitude. O yung asawa ng pastor may attitude. Sa una siguro maintindihan pa natin, pero habang tumatagal at ganun pa rin siya talaga, no? At sasabihin niya na ganito ako, huwag mo akong piliting baguhin. May mga area ng ating buhay na talagang ganun tayo na hindi mo dapat baguhin, pero hindi sa area ng attitude at character. Yung attitude at character natin ay continuous ito na wino-work out. Hindi pwedeng gawing excuse yung kung sino ako, yun ako, huwag kang humanap sa akin nang wala sa akin. Hindi pwedeng gawing excuse ito in the area of our character and attitude. Mali yun. Naging minister ka pa kung hindi ka pala magkakaroon ng hindi magkakaroon ng puwang sa buhay mo ang pagbabago. Pag minister ka, sabihin ko ng prangkahan, mahiya ka naman sa sarili mo. Na nasasabihan kang may attitude ka, may bad attitude ka. Minister ka. Sa una, medyo iniintindi pa natin, pero habang tumatagal, ganun ka pa rin, tapos sinasabi mong pastor ka, sinasabi mong minister ka. So ulitin ko, mahiya ka naman sa iyong sarili kung ganun. Minister ka, leader ka. Hindi ka magiging ganun ka-effective kung ang ugali mo ay magaspang, kung ang ugali mo ay masama. Sa una, iintindihin pa natin yan kung ikaw ay bumisita, dumalaw sa bahay ng isang member, tapos akala mo kung sino ka doon sa bahay niya kahit sabihin pa niyang feel at home, at nakikialam ka sa mga gamit nila, kinuha mo kaagad yung charger nila na hindi ka naman lang nagpapaalam kasi sabihin mo, pastor ka naman, hindi ka naman pagagalitan. Mahiya naman tayo sa mga ganong gawain. Hindi pa tayo tinatawag sa kusina, nauna na tayo dun sa kusina, kinakain na natin yung kung anong makitang pagkain doon, nagbubukas na tayo ng refrigerator at kahit walang paalaman ay kumukuha tayo ng mga stock nila doon. May nakakaya yung mga ganun sa isang minister. Pagpunta mo sa bahay nila, hindi mo malang inobserbahan kung kailangan mong ipasok ang tsinelas mo o kailangan ipasok ang sapatos mo. Meron sila nakasanayan doon na bago pumasok ng bahay, tinatanggal muna ang sapatos. Tapos, wala doon yung asawa niya. Tapos sabi niya, Pastor, dito na kayo matulog para may kasama kami. Wala kasi dito yung mister ko. Ikaw din, basta-basta ka na lamang natulog doon. Wala yung asawa niya doon. Wag ganun, no? Kagaya ng isang pastor ng isang church dito na nasa bahay lang yung asawa ng isang pastor din at magaling siyang maggitara, nagpupumilit, naturuan niya yung asawa ng pastor
na maggitara, available naman daw siya lagi. Yung pastor ay busy-busy sa labas lagi, yung asawa niya naiiwan sa bahay. Tapos yung isang pastor na ito, pupunta siya doon sa pastoral house para turuan daw maghapon yung asawa ng pastor. Abay, kahit na sabihin natin walang masamang mangyayari, isipin mo naman yung reputasyon mo at reputasyon ng asawa ng pastor. Hindi maganda yon. Although maganda yung layunin na ito mauuwi sa hindi maganda pag hindi na isaayos ang lahat. Hindi naman masama na i-share mo yung talento mo. Pero obserbahan mo naman ang lugar. Obserbahan mo naman kung ano ang pwedeng maapektuhan sa iyong reputasyon at integridad bago mo ito isagawa. Kung talagang magandang layunin mo, bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya at sa pastor niya na magturo ka na lang sa kanila ng mandon yung mga young people para marami kayo? Bakit exclusive pa yung asawa ng pastor? Dahil ba siya ay nakakapag-open up sa'yo ng kanyang nararamdaman dahil sa naiiwan siya lagi sa bahay? Siguradong hindi gitara ang maituturo mo doon, no? Sa mga young people, sa mga music ministers, no? Walang masamang magpa-practice kayo. Dahil talaga naman dapat magpa-practice. Pero kung magpa-practice kayo ay dalawa lang kayo doon, babae at lalaki, maghintay muna kayo ng kasama nyo bago kayo pumunta doon. At kung naka-schedule na at wala talagang mayroong hindi magandang nangyari doon sa may emergency halimbawa, hindi siya makakarating at dalawa lang kayo, pwede namang i-cancel na yung practice ninyo kaysa ibang pag-practicean ninyo, di ba? So may mga bagay na nakasanayan gawin sa church at iniisip natin, Kristiyano naman sila, wala namang mangyayari. No? Lumang tugtugin na po yun at doon nag-umpisa lahat ng mga hindi magandang nangyari sa mga churches. Nag-umpisa sa ganung prinsipyo, ganung pananaw. No? So dapat bilang lingkod ng Diyos, marunong tayong makipag-usap sa tao, marunong tayong humarap sa tao, marunong tayong mag-deliver ng maayos na pananalita. Hindi lang sa tama yung sinasabi mo, kundi tama yung kung paano mo sabihin. Yan, kasi pagpalagay mong yung relationship ninyo ng tao, yung relasyon mo sa tao ay talagang masisira na. May mga ganun talaga, pero dapat yung paghihiwalay ninyo, masasabi pa rin ng taong ito na si pastor kailanman hindi siya nag-agrabyado, si pastor kailanman hindi siya makasarili. So although kayo ay maghihiwalay na dahil sa ganoon talaga ang buhay, mayroon talagang cases of friendship. May mga pag ipipilit mo pa yung pagkakaibigan ninyo hindi na healthy, baka mas uminit pa yung sitwasyon. So kailangan mong talagang mag-exit na. Pero sa pag-exit mo sa friendship o relationship sa tao, dapat siguraduhin mo na ikaw ay hindi nakapanakit, siguraduhin mo na ikaw ay may integridad pa rin para kung siya ngayon may kwento sa kanyang magiging bagong kaibigan o sa kanyang mga kamag-anak, kailangan hindi niya babanggitin na si pastor ay makasarili, si pastor ay nag-agrabyado siya, si pastor ay masama ang kanyang ugali. Hindi niya sasabihin ng mga yon. Siguraduhin ninyo sa mga, kung kayo ay single na nasa ministry at masyado kayong umaasa sa maling prinsipyo hindi ko sasabihin maling prinsipyo, kundi gusto kong maging safe dito. No? Yung masyado tayong nagpadala sa kasabihan na God's will. No? Kaya ang nangyari dyan, lahat ng makakarelasyon mo, God's will kasi. Pag sinabihan ka na, uy, may boyfriend ka na pala ngayon, uy, may girl. O kasi bunga ng panalangin. Pero sa mga sinasabi nating bunga ng panalangin na ito, ay bigla na lamang nakikipag-break up tayo. No? So nasanay lang natin sabihin na bunga ng panalangin o God's will. Pero hindi naman siguro masama kung talang paninindigan mo na siya ay God's will, na siya ay bunga ng panalangin. May involvement kasi malaking involvement ng iyong pag-uugali sa pakikipagrelasyon. Talagang mauuwi sa breakup kung hindi talaga maayos ang pag-uugali mo at pag-uugali ng iyong karelasyon. No? Pero, given na yan na maging mga
pastor mismo, pastora ay nai-involve pa rin sa relationship na nauuwi sa breakup. No? Pero sinasabi nila God's will, bunga ng panalangin. No? So hindi lang sila naging aware na may involvement pa lang kanilang pag-uugali at yung kanilang decision making. No? Kahit sabihin mong God's will, kung talagang decision kang ayaw mo na. No? Kahit sabihin mong God's will yung boyfriend mo, kung talagang ayaw na yan, magagawa mo. Ano magagawa mo kung siya ay motivated by his excitement lang, hindi commitment. No? Kasi ang daming pumapasok sa relationship, hindi nag-umpisa sa commitment. Nag-start lang siya sa excitement. Kaya to be safe, make sure na hindi dahil sa excitement kaya mo sinagot yung lalaki. Hindi dahil lang sa excitement kung bakit mo niligawan yung babae. Kasi anumang nag-start ng excitement, hindi yan nauuwi sa commitment. Kailangan mag-start siya sa commitment. Well, kung may excitement, di enjoyin mo. Kung may excitement, di maganda. Pero kahit maglaho na yung excitement, hindi mo siya i-break. Hindi ka makikipag-break. Bakit? Hindi naman yung excitement ang dahilan kung bakit kayo naging magkarelasyon. Kundi pumasok ka sa commitment. So, yung excitement, kalaban niya ng commitment. Yan. Kung may commitment, may excitement o wala, stay pa rin. Kung excitement lang, walang commitment, pag wala na yung excitement, wala na. Babay na. Break up na. Ngayon, kung ikaw ay dumating sa punto na yon, na sa break up talaga hindi mo na mapipigilan, make sure na kapag nag-break kayo, ay walang samaan ng loob. Problema ngayon, pag may break up ng mangyayari sa relationship, both sides nagpo-post yan sa social media ng kung papaano sila ang tawag dito, lahat na ng bulok ng bawat isa ay sinasa publiko na. So, tapos pagkatapos nilang maghayagan ng kanilang mga kabulukan sa isa't isa, malalaman mo na lamang nagkabalikan. Tapos break up ulit. Yan ang ginagawa ng mga emotional na mga tao na hindi talaga nabuo ang magandang asal, magandang pag-uugali. So, make sure na kapag ikaw ay nakipag-break, make sure na yung i-break mo, wala siyang masabi. As wala siyang masabi na manghihinayang pa nga dapat ganun. Dapat manghihinayang pagdating ng araw, sayang, ba't ko kasi binrake? Hindi yung pagdating ng araw, sasabihin niya na, buti na lang binrake ko siya. Hindi dapat maging ganun ang reaction ng mga nakakarelasyon ninyo. Alam ko, minister ka. Pag ikaw may minister, tapos humantong ka sa breakup, dapat masasabi ng boyfriend mong yun o ng girlfriend mong yun na sayang, ang laki ng aking sinayang sa kanya. Bakit niya masasabi yun? Syempre, hindi ka mapanakit na tao. Ipinakita mo ang tamang asal. Ipinakita mo ang isang magandang ugali ng isang tao. Kaya, manghihinayang sila kung bakit ibinrake ka nila. Manghihinayang sila kung bakit hindi sila gumawa ng action para mas-save yung relationship ninyo. Dapat ganon. Na to the point na kahit may sarili na siyang pamilya at makikita kanya balang araw, sasabihin niya na ito yung binrake ko noon, sayang. Mas maganda na yun kaysa kung kahit saan, kahit anytime na maalala ka niya, ang sama ng loob niya sa'yo. Dahil hindi maging maganda ang pag-uugali na ipinakita mo sa kanya, yun ang hindi maganda, tapos pastor ka naman o pastora ka pa naman. Tapos mapapa-praise the Lord pa siya. Ay, praise the Lord, thank you Lord at binrake ko siya. Thank you Lord at sinave mo ako sa relationship na yon. Ganun pa yung reaction nila pag nag-break up na kayo. Nakakahiya yun sa isang pastor, nakakahiya yun sa isang minister. Ang mga minister, kapag sila nakipag-break, pinanghihinayangan sila. Paano mangyayari yon? Kapag talagang magandang ugali mo, hindi magaspang ang pag-uugali mo. Tandaan po ninyo, i-consider nyo lagi na ang isang tao kapag naagrabyado mo, ang isang tao pag natapakan mo yung kanyang pagkatao, na nadaya mo siya, na nagulangan mo siya. Ang mga taong ito, alam nyo, nagsusumpa ang mga yan. Baka hindi kayo aware doon na sa mga taong nasaktan ninyo, isinusumpa nila kayo. At kung hindi kayo, pagdating ng hindi kayo naging prayerful, pagdating na napabayaan mo ang yung pag-cultivate at pag-develop ng spiritual life mo, sa mga panahon na ito, yung mga isinusumpa sa'yo, umi-epekto yon. Yan ang disadvantage ng hindi pagkakaroon ng isa sa mga disadvantages ng hindi pagkakaroon ng mabuting pag-uugali. Once na ikaw ay nakapanakit, once na ikaw nakatapak sa karapatan ng isang tao, nagrabyado mo isang tao, isinusumpa ka nila.
At kapag na-stop mo ang pag-cultivate ng spiritual life mo, yung mga sumpa na ito na isinusumpa nila para sa'yo, umi-epekto yun. Ay basta yung nagtataka, bakit nangyari ito? Nangyari yung ganito, nangyari yung ganyan. May nagsusumpa sa'yo. Sino? Yung mga napakitaan mo ng hindi magandang pag-uugali. Hindi mo lang alam kung paano sila nagingit-git na nagsusumpa sa'yo kung nagrabyado mo sila, nasaktan mo sila. Lalo kung umiyak pa yan. Pag umiyak yan, tapos mararamdaman na niya yung hinanakit sa'yo. Maaaring sinasabi niya, makakarma ka rin balang araw. Babalik din sa'yo lahat ng ginawa mo. Ang mga iba, sobrang kanilang pagsusumpa. Sasabihin pa nila na madadamay pati pamilya mo, madadamay pati trabaho mo, madadamay pati negosyo mo. At hindi aware yung mga tao, ano? Na totoo nga, nangyayari yung kanilang isinusumpa. Kasi umiepekto talaga yung sumpa sa buhay ng isang tao kapag napabayaan na niya yung kanyang relationship sa Lord. Hindi na iepekto yung mga isinusumpa ng tao sa kanya. Bakit masasabi niyo ba na the more na nagiging busy kayo, masasabi niyo ba na talagang nadidire-diretso niyo yung devotion ninyo? Hindi naman, di ba? Sa pagka-busy natin, hindi natin na-maintain. Ako, I'm trying my best sa isang araw talaga kahit papaano ay merong pakikipag-ugnayan sa Diyos ng maraming paraan para gawin yon. Pero there are times na although alam mo sa loob-loob mo na kailangan mong gawin ito, pero pinopostpone mo muna dahil meron kang responsibility. Pero dapat hindi ka magtagal sa ganong posisyon sa spiritual life mo. Bakit? Kasi baka may mga nagsusumpa pa rin sa iyo hanggang ngayon at kung hindi mo i-break yung mga curse na yon, ay talagang i-epekto yon sa atin. So, binabantayan natin dapat yung ating mga sinasabi. Inaayos natin kung paano sabihin. Magalang at maayos yung ating pag-deliver ng mga gusto nating iparating sa ating kapwa. Huwag kang basta magsalita lang. At yung ito isa pang gusto kong idiin kasi may mga napapansin pa rin ako, no? Kung magsalita ang yabang, pero sa totoo lang wala naman siyang pinagyayabang. Wala naman siyang mayayabang. Ayusin ninyo yung delivery ninyo. Make sure na yung pagsasalita ninyo, hindi mayabang ang dating nyo. O tingnan nyo ang sarili nyo sa salamin. Ano ba ang masasabi mo kapag talagang grabe yun. Yung ganong style, palagay ninyo, hindi mayabang. Tingnan ninyo yung sarili ninyo sa salamin pag nagsasalita ka, yung way ng pag-deliver ng salita. Ano ba ang dating nito sa mga tao? Masasabi ba na mabait ka the way na ikaw ay magsalita? Huwag naman to the point na mabait lang kayo sa pananalita. No? Sadyang talagang inaayos ang pag-deliver ng salita kasi dito pwedeng mag-umpisa ang away, dito pwedeng mag-umpisa ang sagutan, dito sa pag-deliver ng pananalita, pwedeng mag-ignite ito ng galit sa ating kausap. At pwede itong makapagbigay sa kanila ng pag-iisip na masama ang ugali natin, the way na tayo magsalita. At kung ano yung ating sinasabi, binabantayan natin yon. Kasi yung sinasabi natin, sisiguraduhin natin na buhay natin yon. At kung nakapagsabi tayo ng isang bagay na hindi pa natin talaga isinasapamuhay, babantayan pa rin natin yung ating sinasabi. Nang sa ganun, ma-realize natin na yung sinabi natin kailangan nating isapamuhay. Ayan. So huwag kayong basta magbitaw ng salita. Pag-aralan nyo yung mga binibitawan na yung salita. Kapag nakapagbitaw ka ng isang salita na hindi mo pa talaga buhay, at least nababantayan mo yung salita mo, magiging aware ka na, yung sinabi ko kay sister sa totoo lang, hindi ko pa talaga na isa sa pamuhay. So, I'll do my best na isa pamuhay yan. Ganun tayo dapat bilang mga minister. At bilang Kristiyano, na hindi yung wala na tayong pakialam sa mga sinasabi natin. Hindi, sa maghapon, sa magdamag, o sa maghapon, pagdating mo sa bahay, balikan mo yung mga conversation mo sa mga tao. Ano yung mga sinabi mo at paano mo sinabi ang mga ito? Baka naman naka-offend sa kanila. Baka naman hindi maayos yung aking delivery at ang dating sa kanila mayabang ako. So, balikan mo yung mga bagay na napag-usapan ninyo at mga salitang binitawan mo para alam mo yung mga dapat mong panindigan. Okay, so punta tayo sa ating pinaka-lesson ngayon. 25 minutes. Gaya ng sabi ko nung pinaka-umpisa, ito'y naging sikreto ko kung bakit ngayon ay mayroong
mayroong ano, masasabi kong pagkakaiba sa mga ibang ministers. Kung meron man sa area ng pag-uugali, sa area ng pakikitungo sa kapwa, sa area ng anointing, sa preaching, sa teaching, kung meron man kayo mapapansin sa akin na gano'n, may kakaibang anointing si Sir Paul, bang klase yung ugali ni Sir Paul, marunong makisama si Sir Paul sa tao, kahit sinong tao, tatay, nanay, bata, kabataan, professionals, non-professionals, kahit sino na napapakisamahan ni Pastor. At grabe, grabe yung anointing sa kanya sa pagtuturo. No? Kung meron kayo napapansin na ganun, yun ay hindi aksidenteng nangyari. Yun ay pinlanong mangyari. Kahit na alam ko na tinawag ako ng Lord sa teacher ng kanyang salita, hindi ako nag-rely na porket tinawag ako ay magiging dynamic and anointed teacher ako. Hindi ganon. Pinlano ko talaga na ayokong maging isang ordinaryong Bible teacher lang. Gusto ko mayroong kakaiba na mangyayari. Gusto ko yung greater anointing. At hindi lang sa greater anointing, kasi may mga anointed na hindi naman talaga malinaw yung pagpaparating ng message. So, noon talagang pinlano ko na, nung pinlano ko, hiniling ko sa Lord na gusto kong mangyari, na ayaw kong maging anointed lang na teacher. Gusto ko, Lord, na malinaw ang mensahe. Nakapanood na kayo ng anointed pero walang linaw ang sinasabi. Mahihirapan ka pang magpulot ng kanyang mga sinasabi para meron kang maintindihan. Pero anointed, doon sa kanyang pagpipreach, para siyang Armalite, para siyang Armalite, tapos biglang magiging shotgun, mayroon pa siyang parang shotgun, may pasabog pa siya. Pero sa totoo lang, wala kang naiintindihan doon sa kanyang sinasabi. Kung meron man, hindi gaanong mahalaga yung kanyang mga pinaparating. Pero nag-i-enjoy ka kasi nandun yung anointing. May mga ganong preacher, may mga ganong teacher. Nag-i-enjoy ka kasi may anointing. At lalo na kung yung kanyang pagtuturo may halong pagpapatawa. Kaya nga pagkatapos nating makinig, nakakatawa si Pastor, no? Grabe, na-bless ako. Tawa na ako ng tawa. Ano bang message? Basta nakakatawa. Nakatulong sa'yo physically and emotionally kasi at least na-uplift yung emotion mo. At nakapag-produce ka ng maraming dopamine chemicals, kaya dahil dito nagiging inspired ka na gawin yung mga dapat mong gawin sa araw na yon. Pero pagdating sa revelation knowledge at pagdating sa mga information spiritually na kailangan mo na maging matagumpay na mananampalataya, ay hindi talaga ito na i-communicate ng maayos sa atin. At sabi ko sa akin sarili, nakakapanood ako ng ganun mga preacher, ganun mga teacher. Sabi ko, Lord, wala naman sigurong masama kung anointed ka and at the same time, maayos na i-communicate ang message. As in, kahit na simpleng-simpleng mensahe lang, pag ito ay i-communicate ko na, hindi naman siguro masama, Lord, kapag pag-aaralan ko at bibigyan mo ako ng kakayahan na ito'y mas mapalinaw pa. Kagaya ng ginagawa sa tubig na sinasabi natin mineral water. No? Malinaw na yung tubig pero ginagawa pa ang lahat ng kanilang makakaya para ito'y maproseso at mas maging malinaw pa. Ma-purified pa siya. Parang ganon sa pagtuturo ng kahit anumang subject from the Bible ay kailangan malinaw siya. At yun ang aking ninais, pinlano at hiniling sa Lord noon. At papaano nangyari yon? Ito mismo. 1 Corinthians 14:12. 1 Corinthians 14:12. Babasahin ko sa inyo dito sa New King James Version. 1 Corinthians chapter 14 verse 12. Sabi niya, even so, you, since you are zealous for spiritual gifts. Now, pag sinabing zealous ay, that's emotion. No?
mayroon talaga mga ganun na emotionally on fire sila. Pero ang kanilang pagkakalam, spiritually on fire sila. No, magkaiba yon. Kapag na-on fire ka spiritually, natural, it will affect your emotion. No? Pero yung sinasabing on fire, it's not an emotion. No? The fire of the Spirit, no? Kapag na-on fire ka, it will lead you to commit your life to God and serve Him for the rest of your life. That is the result of the fire of the Holy Spirit na na-impart sa atin. Pag sinabing church on fire, hindi ito yung mga nararamdaman nila na mainit sila sa Panginoon. Pero pag wala na yung pakiramdam na yon ay humihinto na. Ganun ang interpretation ng marami. Pag sinabi na ng church on fire, yung mga talagang nag-iinit ang damdamin. Yun ang kanilang interpretation sa church on fire. Pero hindi. Pag sinabing church on fire, ibig sabihin, na purified sila ng fire of the Holy Spirit. At dahil dito, they will commit to God anuman yung i-require ng God sa kanila. Kung pera, ikukumit nila yan. Kung ari-arian, ikukumit nila yan. Maging ang sarili nilang buhay. They will commit their life to God once na ang fire of the Holy Spirit ay napasayo. So, ang result ng fire is commitment, not a feeling. Dito, ang mga Corinthians kasi, sa time na ito, na sinusulatan sila ni Apostle Paul, ay ang daming mga emotional na nangyayari. Love life, dyan, marital relationship, marriage nila, pakikipag-away sa kapwa, maging sa mga church members, may hidwaan sila. Kaya yung Corinthians, isa sa mga message ni Paul is, we are the body of Christ at hindi tayo dapat nagsasakitan, dapat nagkakaisa tayo. Yun ang nilalaman ng sulat ni Apostle Paul sa mga Corinthians kasi inaayos na yung Church of Corinthians sa time na ito na kanyang sinulat yung Corinthians kasi ang daming pinarating sa kanya ng kanyang mga messengers, yung kanyang mga kasama sa ministry, yung kanyang mga associate. Pinarating nila na Apostle Paul, medyo nagkakaproblema yung Corinthian church kasi ito, away-away sila. Tapos, kakaroon ng adultery, ng fornication, at kung ano-ano mga problema doon. O tapos, sa kabila ng kanilang mga hindi tamang pamumuhay, hindi tamang pag-uugali, ay ang init nila ang init nilang magamit sa mga spiritual na bagay, sa gifts of the Spirit. Anong gagawin natin dito? Kaya si Paul ngayon nagsulat siya. At yung kanyang pagsusulat, inaayos niya lahat ng mga problemang ipinarating sa kanya. Kaya isa sa mga naiparating sa kanya ay very zealous yung mga Corinthians para sa mga na magpagamit sa Lord. Ang problema, yung pagka-zealous nila sa spiritual life ay totoo, nagagamit sila sa gifts of the Spirit, pero may mga ibang motibo sila kung bakit sila nagpapagamit sa Lord. Maging nga sa Holy Communion walang masama sa Holy Communion, pero ang problema itong mga Corinthians, kasi yung communion nila talagang ginagaya yung sa panahon ni Jesus Christ na talagang ito ay dinner talaga. Hindi kagaya sa atin, malit lang na tapos sabay-sabay natin kainin. Yung communion talaga, dinner yun. Paano ba kayo mag-dinner? Paano ba sila mag-dinner noon? Ginawa lang natin seremonya sa panahon natin ngayon to formalize. Naging parang na siya, hindi talaga siya communion. Kasi ginawa natin religious siya. Pero kung mag-communion kayo sa bahay niyo kasama yung family members ninyo, or hindi ko alam hindi ko alam kung tama yun kasi siyempre ang communion ginagawa ng sabay-sabay, pero minsan talaga ginagawa ko ng mag-isa lang just to remember the Lord. Try nyo na mag-communion ng mag-isa. Iba ang dating. Pero sa kanila, Holy Communion, ang ginagawa ng iba, hindi nakakain sa bahay. Kasi magdi-dinner din lang sila. At minsan kahit hindi dinner, nakasanayan nila na sa pamamagitan ng kainan, o yung kainan nakakasama lagi sa mga spiritual activities. Parang ganun na yung nangyari sa New Testament church sa Book of Acts, na kasama na dito ang lahat ng mga churches. Naging ganun na, bahagi na ng spiritual activities ang pagkain.
So, ang problema sa mga nagpa-partake ng communion, pag naka-schedule sila magko-communion, hindi na sila kumakain sa bahay. Kasi marami din yung kakainin natin sa church eh. Parang sa panahon natin ngayon, pupunta siya sa church kasi may sopas. Pupunta siya sa church kasi may arroz caldo. Ang purpose niya kung bakit pupunta sa spiritual activity ay pagkain. O, mas modern ngayon. Pupunta siya sa fellowship kasi may boodle fight. Kung walang boodle fight, prayer meeting lang, hindi siya mapapapunta. Hindi siya may invite. Parang ganun yung nangyayari dito sa Corinthians. Pupunta sila sa church kasi may communion, may dinner, may pagkain, may lunch, or breakfast, depende sa kung anong naka-schedule. So, ito na yung mga naging isang motibo. Nagagamit sila pero sa spiritual gifts. Matindi ang pagkilos ng spiritual gifts. Kaya nga dito tinalaki ni Apostle Paul yung manifestation ng gifts of the Spirit. Kung anong klaseng gift yung nag-ooperate sa kanila. O kaya inaayos ni Apostle Paul ngayon, sabi niya, kung hindi natin mapigilan yung apoy ninyo sa pagpapagamit sa Lord ng spiritual gifts, hindi natin mapigilan yung emosyon ninyo. Mataas ang emosyon ninyo pagdating sa mga gifts of the Spirit. O sige, okay lang. May mga gusto sa inyo maging minister. O sige, okay lang. Pero ito ang gusto kong sabihin sa inyo bago mangyari lahat yan. Sabi niya, let it be for the edification of the church that you seek to excel. Okay, so hindi natin matanggal yung style ninyo. Yan talaga ang culture ninyo dyan, mga Corinthians. O sige, hindi ko kayo babawalan na magpagamit sa Lord. Hindi ko kayo babawalan na gamitin ng Spirit of God sa 9 gifts of the Spirit. At hindi ko kayo pipigilan at hindi ko kayo babawalan na mag-excel kayo na gamitin ng Lord sa loob ng church. Pero, ito ang huwag ninyong kalilimutan. Kung gusto niyo talagang mag-excel sa inyong ministry life, sa spiritual area of your life, na kung saan nagagamit kayo ng Lord, then, ang pinaka kailangan ninyo ngayon is your motive. This is not about yourself. Ang daming nasa ministry, ang daming mga anointed na mag-preach, pero nagpi-preach sila because of themselves. Bakit ko sinabi yan? Kasi enjoy nga talagang mag-preach. Nandun ka sa harap, sa'yo nakatingin ng mga tao na ikaw ang center of attraction. Lalo pagbaba mo sa pulpito, ang dami mga magpupuri sa'yo. Ang dami mga magsasabi, nakaka-bless, brother, nakaka-bless sister. Salamat sa Lord sa buhay mo. At may mga minister na uhaw sila sa ganito. Kaya pag walang nagbigay ng feedback sa kanilang pagtuturo, nagtataka sila. Pag walang nagbigay ng feedback sa kanilang pagpipreach, minsan sinisisi ang congregation. Nung klaseng congregation naman to, wala man lang silang compliment sa akin. At saka yung feeling mismo na ikaw ay makapagsalita sa harapan ng tao, isang bagay yan na nakakapagbigay sa atin ng kakaibang feeling. Na napapasaya tayo. At maraming preacher, dahil lang sa pakiramdam na ito, ang kanilang habol kung bakit nagtuturo. So nagtuturo sila dahil sa kanilang sarili. Dahil sa kanilang gustong makuhang maramdaman pag sila nagturo. Ay, halata yung mga ganitong ministers kasi sa tuwing may gathering, gusto nila magsalita sila. Sa tuwing may activities, gusto nila may schedule sila. Hindi na nga makatiis yung mga iba, magpipresenta na. Naku, ito ang wag ninyong gagawin. Yung ipipresenta mo ang sarili mo para maisingit ka doon sa programa nila. Sabihin ko ito sa inyo ng medyo masakit. Ang kapal mo. Ang kapal mo naman as a minister na magpipresenta ka para isingit ang pangalan mo doon sa programa. Huwag niyong gagawin ito. Never manipulate your way papunta doon sa pulpito. Ba't hindi ka lang mag-relax? Pag pumunta ka sa isang activity, ba't hindi mo na lang buksan ang puso mo na, Lord, nandito ko sa activity na ito, naniniwala ko may gagawin po kayong mag-minister po kayo sa akin.
At hindi mo kailangang pumunta sa pulpito para gawin ng Lord yun sa'yo. Problema, ginagawa natin, pag pumunta tayo sa isang activity, Bible study, or prayer meeting, tumitingin tayo ng pagkakataon para maging center of attraction tayo. Tumitingin tayo ng pagkakataon na tayo makapagsalita kasi pag ginawa natin yan, masayang feeling. At ang mga iba, naghahanap talaga ng pansin. Yung ipipresenta mo yung sarili mo para makakuha ka ng schedule. Sa totoo lang, kulang sa pansin ng mga ganitong ministers. Kulang sa pansin. Kaya kailangan nilang magpapansin. Kaya kailangan nilang makakuha ng pansin. Pag ang mga minister na ito, paupuin mo sa isang sulok na hindi mapapansin. Hindi makatiis yan. Magpapaalam yan, uuwi na yan. Hindi nila ma-enjoy yung activity pag wala silang part sa program. Maling motibo yun. Kasi magpapagamit tayo sa Lord, ayon kay Apostol Pablo, for the edification of the church. The purpose ng iyong pagpapagamit sa Lord is to edify yung mga taong present doon sa activity. Tandaan nyo yung mga taong present sa activity, sa kanila kang magmi-minister. Ang problema, pag meron siyang kagalit, kapitbahay, kapatid, nanay o tatay, pagdating ng kanyang schedule na mag-minister, nagpipreach siya sa mga taong wala naman doon sa prayer meeting na yon o sa Bible study na yon, sa service na yon. Kasi niya yun, nagpipreach yung pastor sa mga taong wala naman doon na hindi naman nila maririnig yung message niya. Mag-minister ka sa mga taong nandoon. Kailangan mo munang iwasang banggitin yung mga COVID. Hindi ko sinasabing Hindi ko sinasabing hindi totoo ang COVID. Siniseryoso ko lagi yan. Pero nagmi-minister ka sa church members, ang kailangan nilang marinig ay yung solusyon. At ang kailangan nilang marinig ng masigit is the protection of the blood of Jesus Christ. And he that dwelleth in the secret place. Kailangan nilang ma-encourage to dwell in the secret place of the Most High God. Bakit? Because under the shadow of His wings, there is joy, there is power, there is protection. Yan ang kailangan nilang marinig. Hindi yung mga information na nahahagilap mo sa kung saang social media na hindi naman siya talaga 100% accurate. Porkit trending, tapos yun ang ipipreach mo. Alam nyo ba mga kapatid? Scam lang yan COVID. Yan ang dahilan kung bakit parami ang ating cases. Hindi mapigilan. Bakit? Kasi naniniwala tayo sa mga fake news. At hindi rin, palagay mong hindi fake news, pero may part na extreme masyado. Sa mga narinig yung mga video sa Facebook na ang DOH, ang FDA ay gumagawa ng anomalya, hindi natin sinasabing hindi totoo yan. Pero, hindi lahat na ginawa nila ay hindi totoo. Ito ang challenge ko sa inyo O ilan ang nag-positive sa buong mundo? O kung ilan ang nag-positive doon na dineclare ng World Health, pagpalagay mo na doon na 25% lang ang legit. Gaano karami yung 25%? Doon sa million na nakadeclare. Millions na nakadeclare ng positive. Sa ating bansa, ilan na nakadeclare? O ilan ang 25% niyan na legit? Huwag mong idamay yung 25% na legit sa mga nagawa nilang mali. Sa mga napapanood mong videos. Kasi, pag dinamay mo yung 25%, hindi ka nasusunod sa protocol. At ito, dahil kung bakit may mga nakukontaminate. Kung believer ka, kung Christian ka, kung minister ka, dapat ikaw ang magpapakita ng example. Kung talagang concern ka doon sa mga tupa ng Lord na pinapasikaso sa'yo ng Lord. Hindi yung pastor ka, pinipreach mo yung mga fake news. Yung mga narinig mo, napapanood ng videos, hindi mo nga kilala yung gumawa ng video
O kaya ang mga pastor na ito na preach ng mga ganung videos dahil napanood nila, nagamit pa sila para kumita yung vlogger. Siyempre, mga vlogger na yun eh. Mga, kung di nila gagawin yun, wala silang kita. O ako, fan ako ng mga Tulfo. O, pero hindi lahat ng mga videos nila ay pang serbisyo sa lipunan. Pera-pera lang yan. Pera-pera lang yan. O. Si Rafi Tulfo. O. Hindi kayo siguro masyadong updated kasi nandyan lang kayo sa campus, Rema campus. Pero kung sakaling makapag-Facebook kayo, si Rafi Tulfo ay magandang ginagawa niya sa lipunan. Pero hindi niya gagawin siguro yon, or hindi niya i-maximize yung time niyang gumawa ng videos kung hindi dahil sa pera. Laki ng kita niya sa YouTube saka sa Facebook, no? So, at sa mga ibang social media. Kaya huwag tayo magpapadala sa mga napapanood natin sa social media. Ang Biblia mismo nagsabi, i-gather mo yung mga facts, no, and truths, no? And then manangan ka sa mga ganitong bagay. Huwag sa fake news at huwag sa mga extreme. Ang iba hindi naman fake news pero na-extreme yung kanilang magbabahagi. So, basta't ang pinaka-purpose natin, hindi maghayag ng fake news. Magpipreach ka sa mga taong nandoon na nakikinig sa'yo. Huwag kang mag-preach sa mga taong wala doon. Magpipreach ka ng sama ng loob mo doon sa mga nakaaway mo sa loob ng bahay mo. Nagpipreach ka against sa kanila, hindi naman silang nandoon sa Bible study. Nagpipreach ka sa mga taong nakasagutan mo, hindi naman sila nakikinig doon sa service. Kung sino yung mga taong nasa service, kung sino yung mga taong nandoon, sila ang nangangailangan ng ministry. Kaya tayo nagpapagamit sa Lord para sila ay ma-edify. At tandaan po ninyo, you are called by God to edify, and that must be the purpose of your ministry. You will preach to edify them. Sabing edify, another word na pwede natin gamitin sa word na edify is charge, encourage, build up. So you are there to charge them dahil nalulobat sila. You are there to encourage them kasi nadi-discourage sila. You are there to build them up. Yan ang purpose ng ministry. At sabi niya, diyan kayo mag-excel. Yan ang sabi ni Apostle Paul. Huwag lang kayo magpapagamit. Wala masama sa pagpapagamit ninyo. Ang importante, ayusin ang motibo. At ano ang motibo? Ano ang purpose ng lahat ng mga ministry na ito? Anong purpose? To edify the church. To edify the body of Christ. Diyan ako nag-focus. Kung bakit gustong gusto ako ng tao kahit saan ako magpunta. Kasi sa tuwing pumupunta ako sa kanila, I am always there to edify them. Magpipreach ako for the purpose of edifying the people of God. Magtuturo ako, maging sa inyo. Hindi ko naman binubuhat ang sarili kong bangko, pero alam ko naman dahil lahat ng batch, simula na ako nagtuturo sa Rema, ay talagang nag-i-enjoy yan pag ako nagturo. Bakit? Kasi hindi lang ako nagtuturo sa inyo to give you information. Nagtuturo ako sa inyo to build you up. Kaya gustong-gusto. Bakit yung gustong-gusto? Kasi every time na naririnig niya ako, nabibuild up kayo, na-edify kayo, na-encourage kayo. Kaya excited kayo lagi pag-schedule ko na magturo. Hindi yan pagbubuhat ng bangko. Yan yung gusto kong ipakita sa inyo. Na bakit nangyayari yon sa inyo kung ako nagtuturo? Kasi ang purpose ko is to edify you. Ang purpose ko is to charge you up, to build you up, to encourage you. At yan ang aking purpose, motibo sa lahat ng aking pupunta. Pag in-invite ako as guest speaker, pati nga sa ACAD, sa academic. Sabi ko, Lord, magtuturo ako sa mga taong ito. Hindi lang basta magturo ng mga information na nasa libro na ito. Malaki ng ulo nila masyado. Lord, tulungan po ninyo ako na sa aking pagtuturo na ito, maisingit ko kung paano ko sila i-build up para mapalapit sila sa inyo. Kaya kahit academic yung aking tinuturo, excited lagi yung aking mga estudyante. Ngayon, online yung pagtuturo. Ako, pag nag-send ako ng link at yung link ay bubuksan nila halimbawa ng i-click nila yun ng halimbawa 7:30 yung klase nila sa umaga. Pag maaga ako na nag-join sa link na yon, problema ko kasi ang dami na nag-join kaagad. Ang aga nilang pumapasok sa klase ko. Sumusobra kami ng oras, gusto kong tapusin na yung lesson. Mahirap tapusin kasi nag-i-enjoy sila. 1 hour and a half ang aming klase sa bawat klase.
Nag-i-enjoy kahit academic yung tinuturo ko. Bakit? Kasi in between, sinisingit ko ang pag-build up sa kanila. So that's the purpose of ministry. Gustong gusto ko ng tao na pakinggan kapag yan ang purpose. Kasi sa tuwing nakikinig sila sa'yo, nabibuild up sila. Kasi yan ang purpose mo. Gusto nyo magpagamit sa Lord, sa gifts of the Spirit, sa gifts of healings, mas magagamit kayo ng Lord kung ang purpose niyo is to build up, to edify the people. Hindi yung magpapakita ka lang ng isang performance na ikaw ay anointed sa healing anointing, na ikaw ay powerful. Tatawa lang ako sa mga ganun. Ang tinitingnan ko sa isang minister, sabi ko sa'yo, ang tinitingnan ko sa isang minister, local or international, ang tinitingnan ko lagi sa isang minister, papaano nila ginagampanan ang 1 Corinthians 14:12 na sa kanilang pag-minister, hinahanap ko lagi yung point doon sa kanilang pag-minister kung papaano nila binibuild up, ini-edify ang body of Christ. Hindi ako interesado sa galing lang ng tao or even sa kung gaano siya ka-anointed. I'm not interested. Importante ang anointing, but I am not interested sa anointing lang. Ang tinitingnan ko ay yung kung paano nila ginagampanan ang kanilang tungkulin based on 1 Corinthians 14:12. Are you edifying the body of Christ? Are you encouraging the body of Christ? Kasi kung hindi ako interesado sa'yo. Nagpapagamit tayo sa Lord for the purpose of edifying the church. So, dito muna tayo magtatapos. You're blessed.